got lots of prizes in the upcoming days. This is a diverse culture. It's not just Filipinos listening to us. I know you guys are dying to get cinema tickets. When I was your age, I never thought about these things. This weekend on Live on Q, kilalanin natin si Chef Rosa, isang natatanging OFW sa larangan ng kulinarya dito sa Doha, Qatar. Saturday, November 23, 4 p.m. at the M23 Cafe in West Bay. Kita Kits Qcasters, only here on Qcast. Hey, we're coming to you live from M23 Cafe and Restaurant. This is Live on Q on a Saturday. Good afternoon, fellas. Thank you for watching us on Facebook Live. My name is Francis. This is Live on Q together with, of course, my in-house co-host for this afternoon. We have Trixie Santos. How are you, babe? Good afternoon. Good afternoon. Good afternoon. Kasi nga, sa sobrang sarap na natikman kong muffin for today, napag-good afternoon ako. All right. Okay. Well, anyway, we have a special guest for this afternoon. Of course, to give us a little bit of intro, go ahead. Well, our Take the guest is one of the popular pastry chef here in Doha, Qatar, and her academic journey led her to pursue originally a Bachelor of Secondary Education with a major of General Science. So we will find out later why, coming from education, she merged into baking. That's really interesting, di ba? Yes. Kakaiba tong taong to eh. And I believe we will be inspiring a lot of our fellow Filipinos here in Doha, Qatar for That is so with her true. story. Yeah. Okay, sige. Huwag So, natin patagalin. Go ahead. Yes. Ladies and gentlemen, let us all welcome our very own Chef Rosa here at M23 Cafe. Hello, Chef. Good afternoon. Good afternoon. Good afternoon. Diba? Kumusta naman po? Okay lang. Okay lang. As you've told me off-air, this is your first time to be joining in a podcast. So, kumusta naman po yung tulog nyo kagabi? Leading to this day. Kumusta naman? Natutulog na ako lagi ng maaga. Okay. So, gising na maaga, tulog na maaga. I see. Yan ang aking routine. Wow. Maraming salamat po pala for inviting us over. And then, you know what? I was going through your bio weeks ahead when Trixie shared with me the information. I was really inspired, and I thought of really putting you on the spotlight on QCast and Live on Q, because I think your story is pretty much a story of each and every OFW. Diba? Ang kaibahan lang is maganda yung naging path mo and you have like different kinds of flavors sa inyong True, buhay. napakamakulay ng buhay ni Chef Rosa. Makulay. I've been following her since I came here in Qatar. Oh. And Stalker ka, Beb. I never thought na may-meet ko siya in person. You know, I've seen her works and I was like, uy, parang ang sayang puntahan nung chef na yon kasi mukhang masarap yung mga cakes niya. Wow. Bakit tawa ng tawa to? Okay, anyway. Sige, Chef, tell us more about yourself. Ang pinapakita ko lang kasi is yung mga magaganda. But, Behind the scenes. Behind the scenes. Kasi more on positivity lang talaga yung pinapakita ko. Okay. Para, di ba? Yun lang Since when did you started here in Doha? 2012. 2012. So it's more than a 2012. decade na, no? Yes, 12 years. I see. 12 Yeah, years. it's 12 years. What was your, since not everyone knows about it, ano yung pinakauna yung trabaho nung lumanding kayo sa HIA? Ano yung unang work nyo dito? Yun nga, 2003. Wow. Nagturo It's been a long ako time. from grade 1 hanggang 4th year high school. So, chemistry, you were a teacher? physics, music. But before, I was really smart. Grabe I don't know naman. what happened. Ngayon parang, ano nangyari? Okay. So you were a teacher before. I mean, you're a licensed teacher talaga. Yeah. Kasi di naman nawawala yung license, di ba? Where did you teach? Which institution here in Doha? No, not here In the Doha. Philippines? Sa I Pilipinas. see. So, And then, when you came here, ano yung unang pero trabaho? bago ako pumunta dito, naging secretary I ako, see. tapos sa sales and marketing. Iba't iba. Iba-iba talaga. Pero ayoko magturo. Pero Bakit po? ganun pa rin na nangyari. Nagtuturo ako ngayon. You can never get away from it. Ganun ka-flexible ang mga Pilipino. Imagine you're a teacher from the Philippines. Pagdating dito,
Ay, iba-ibang maging secretary. And then, medyo Secretary malayo. ako. Pumunta ako dito. Secretary. I was hard. Medyo malayo yung trabaho mo noon sa profession mo today. Oo. Yeah. So, tell us about how did you move into, or paano mo na-discover na gusto mo pala ang baking? Actually, hindi ko siya gusto. Sige. Dahil po dyan, itigil na po natin ang usapang to. Hindi, nangyari lang talaga siya. Kasi ang kaya ko lang gawin before is pinaglihiin ko lang yun yung frozen grahams. Ay, doon nagsimula sa Graham. Yes, bago ako pumunta dito, meron akong 30 agents, frozen grahams. Yun yung business ko sa Pilipinas. Teka muna. Sideline yun as a teacher. O No, business talaga niya. kasi 2005, hindi na ako nagtuturo. Ah, Bali, 2 years lang ako nagturo. Katapos, naging secretary ako, tapos sales and marketing. I see. Tapos, syempre mahirap yung buhay sa Pilipinas, di ba? Sa side hustle, ganun na kailangan. So, pinaglihian ko yung frozen grahams hanggang sa naging business siya. Kasi business-minded talaga ako. Mula Sa grade Pilipinas 2. po ba yung business na yun? Or it was ready when Sa you started Pilipinas. here? Sa Pilipinas. Bago ako pumunta rito. I see. Paano kayo nagkaroon ng interest sa baking? Alam niyo yung Blockade 2017? Yeah. Well, But- I was here. Yeah, Wala pa pala ako. 2017. Okay. Pero bago mag-blockade, syempre kasi kailangan natin ng extra income. So nagbenta ako ng frozen grahams. So, yun ang I naging see. start. Tapos nakakatuwa yung frozen grahams. As in, ang laki talaga ng believe ko sa product ko. Kasi di ba sabi nga, kailangan may ikaw unang-una ang may believe sa product mo. Yes. That's something talagang tatandaan Oo. talaga natin. Napakasimple lang siya. Napakasimple lang siya. Totoo yun. Tapos, ang lakas ng benta ko kaysa sa sahod ko. alam niyo yung magtatrabaho ako. Tapos pag alis ko sa trabaho, so mamimili ako, gagawa, magdi-deliver ako. Ganun So, hindi pa ginagawa tapos ang ko. trabaho mo. Pag uwi mo, may trabaho ka ulit. Oo, continuous lang. Continue. May tanong po ako, tao po ba kayo? Minsan nga. Kasi hindi ka din, na mapagod. Kasi kami, I mean, we also have our side hustles. Yes. Pero we Weekends feel, lang. Oo. Hindi ko kailangan gawin yun like on a daily basis. So, iba Oo. kayo, no? Iba talaga yung determinasyon ng mga Pilipino. Especially if you're really providing for your family. Diba? totoo Can we yan. like take a step back? Before kayo pumunta dito, licensed teacher kayo. Diba? When you were already here in Doha, anong year kayo nag-start talaga in this kind of industry, this kind of business? Sa baking. Sa yun, baking. as a Sa chef. baking. You know, as a chef. Yes, a chef. Yes. Okay. Back 2017, 2017. during the blockade. So, sabi ko, boss, gusto ko local leave for 1 month. For 1 Nag-aral ka month. pala. Hindi. For 1 month para magbenta ng frozen I see. grahams. Oh. Tapos, sabi niya, baka mag-fail ka. Sabi niya, meron akong, yung best friend ko nasa Marriott. I So, see. pupunta ka doon, hindi naman para ibenta mo yung frozen grahams mo. Kasi nakakatawa talaga yung frozen grahams. I see. Tapos, para makuha mo lang kung ano yung advice niya doon sa product mo. So, syempre ako, gumawa ako ng 6 na flavors. Tapos pumunta ako doon. Ang pangalan ng restaurant na yan is Aziza Lebanese Restaurant. So, si Mr. Nabil, tinikman niya. Tinikman niya, isa-isa. Tapos, sabi niya, ambisyosa ka? Nakakatuwa to siya. Pero, sabi niya, ambisyosa ka. Kasi ibig sabihin, kumbaga ang goal mo sa buhay is ayaw mo maging stop ka lang. Yes. Pero, ang pinaka-the best doon, sabi niya, I will open the full kitchen for you, develop your talent. Wow, it's really nice, It's no? very important na may maniniwala talaga sa'yo. Yes. Correct. May tanong po ako. talaga. So, syempre, as a teacher, and then wala naman kayo siguro prior na experience sa baking, di ba? Did you undergo any kind of training, vocational Wala. school? Ay, ang galing nyo po. Promise. Actually, Galing nyo. ngayon, tinuturo ko sa mga estudyante ko, wag niyong gawin yung ginawa ko. Hindi, alam niyo kung bakit. Alam niyo kung bakit. Kasi, ang napagdaanan ko nung
4 years to 5 years, kaya kong i-impart sa kanila within 2 months. Wow. So, ibig sabihin, kung nagbabasa ako before, kung may mentor ako before, hindi siya abot ng 4 years or 5 years. As in, Yes, pero, I don't know, parang, bakit ganun? Parang, it's a pride or no? Kasi, ang dati kasi, meron akong iniisip na product, then gusto ko maging authentic. So, Kaya ayaw hindi magpaturo. So, ayoko manood, ayoko, as in talaga mag-bake, sunog, hilaw. Mas magastos pala. Trial and error. Mas magastos. Oo, ang dami siya. Tapos, ngayon, yung mga friends ko na pinatitikim ko, sabi nila, kung nakakamatay yon, baka patay na sila before. Yung oo, ganun. Pero, Nakakatakot yung experiment yan. ang kagandahan doon, sir, very deep yung learning. Yes, that's true. As in, I would by say experience. Totoo yun. Kasi pag ikaw mismo first hand, alam mo kung saan ka nagkamali, di ba? Yes. Alam mo kung paano ito-tweak ang mga bagay-bagay. Pero kapag kasi, if it's a lesson you learn from somebody else, minsan, pagka napagdaanan mo isang challenge, minsan di mo alam kung paano ito troubleshoot yun. Kasi di mo napagdaanan, di mo Tama. ginawa. Right? So, Chef Rosa, may mga times na may mga tao tayong pinapatikman ng mga pagkain natin, tapos hindi nila gusto. Harsh sila. How do you, Yung paano mga mo friends ko, hina-handle? harsh. Paano mo hina-handle yung mga ganon? Hindi, actually, kung ako, ayoko nang sasabihin nila na, uy, masarap. Sabi mo yung totoo. So, mga harsh. You'd rather have like an honest opinion. Lahi. Iba-ibang lahi. Even Mr. Nabil, every time na nagluluto ko, sasabihin niya, ang tamis, gaya mo. So, hanggang sa, halos hindi niya napalagyan ng sugar yung ginagawa ko. Ayoko pala ng matamis. As in talaga, very, alam mo yung mga ano ng Lebanese, diba? Tapos mga Qatari, ano talaga siya. So, sanay ako dun sa hindi matamis. So, nakuha mo na yung ano nila, panlasa nila. You will be surprised. Kasi hindi ako mahilig sa matamis. Ayoko ng sweets. Kasi pag tumikim ako ng 5 beses, magkaka-sore throat ako. So, ibig sabihin, pag more than na siya na 3 tikim-tikim, Okay, there's na yun. something wrong. Oh, I see. Ano ko po. Nakakatuwa to si Ganun Chef siya. Rosa kausap Iba yung... mo. Sabi pa naman ni Francis kanina, medyo mahinahon yung boses Oo ni nga Chef. eh. Nung wala pa sa microphone. Kami pala yung dapat mag-adjust ngayon eh. Pero na-appreciate ko po yung pagiging madaldal nyo oo. kasi So we're flashing right now. Ito yung mga food ngayon na pinrepare ni Chef Rosa for us here at M23 Cafe. So Chef, merong mga muffins and then itong salad. Ano pa bang meron dito sa ano natin? madami actually. Courtesy of Mac Christine Chi, and by the way, the cheese videos. bowl, Maraming salad, salamat. then pasta, Alfredo, salmon, steak salad. If I were Salmon to ask steak, you po, dito sa M23, ilang taon na kayo working as a Months chef? pa lang. Months pa lang. So, I see. started nung July 1. I see. But you own this business? No, I didn't. Hindi. Kasi, di ba 4 years na ako sa Warwick Hotel. So, gusto ko na magpahinga. Ayoko na magtrabaho. Sabi ko, I will be jumping ng bawat shop. Para yung mga friends ko, babalikan niyo po yung mga friends ko. see. Kasi, nawala talaga yung buhay ko within 4 years. Okay. So this M23 Cafe is owned by a friend or you know the owner? Student ko. Wow! Akalain mo yun, no? You actually this is like a success kasi imagine your student putting Correct. up their own business and getting you to be part of it. It's Yes. something big na No, at the same time, I'm learning din. yes. So, Well, every day is a yeah. learning progress. I mean, di ka dapat naging stagnant eh. If there's something that ganyan, di ba? Dami niyang alam sa buhay. Naging teacher, naging sales, naging Nag-artista pa secretary. nga yan. Nag-artista ka pa si Chef. Oo, diba? napanood ko yung Sayang di natin pwedeng ipulat dito yung video eh. Kasi baka maka-copyright strike ako. Oo We cannot nga. use it. But for those watching right now, she's part of the movie Eventologist. Diba? Tagatindala ako ng popcorn doon. Can you tell us about your experience in that movie? Kamusta naman Actually, yung experience? kasi ayoko na that time sumali. Talagang, sige, sali ka lang. Kumbaga, ayaw niya pero nung umiyak siya. Was it, at ako muna, totoong ano ba yon? Totoong naging
karanasan mo yun sa buhay? Hindi naman. Saan mo hinugot yung emosyon? Hindi naka 20 takes ata yun. Siguro pagod na ako nun. Naiyak na lang talaga ng totoo. Tapos pag ganun, andon sa suka. Natutuwa ako sa tawa niya. Talagang nakakatuwa eh. Anyway, yung name niyo po pala, yung last name is Purificacion. This is actually my grandmother's first name. Okay. Purificacion. Puring. Yeah, Mama Puring. And she passed away. Unfortunately, she passed away sorry. at 101 years old. Wow. Mahabang buhay namin. Uy, may mga She's happily shoutout pala. heaven now. May Sige, mga go ahead. fans Go pala. ahead. DJ Third, your love FM, above and beyond Chef Rosebud's Purificacion. Mga fans mo to. And hi to my BFF Jinky. Jinky, hi, you're watching right now. Mhm. Sino pa ba dito? Dami. Si Sir Gerard Abuhela. May mga tao kasi hindi ko sila kilala. Pero Kilala ka nila. Si Ma'am Jinky Prince Marco. Yes, Lamata. siya yung nagdala ng ano natin, extension Oh, natin. thank you so much. By the way, you saved our day. Thank you to your kiddo. Yeah, he helped us. And of course, my husband is Saved our watching, day. Peter Paul. Hi, Beb. All right. Thank you so much for watching us. And also sa mga kaibigan natin to Sky and to Ting, Ting, Olase, yes. SGE, and to Christine Chi. Thank you so much for the assistance this afternoon. umabot na ba 1 million ang viewers natin? Abot tayo 600,000 dyan. pa lang, pero dadami to. Going back po sa'yo, sige. Kasi nung nag-start kayo dito, I'm pretty sure you have a lot of challenges, di ba? Ano yung may tuturing ninyo yung parang pinaka rock bottom yung experience, yung pinaka challenging na moment sa buhay nyo, and paano nyo yun nalampasan? Yes. Naku, thankful ako. Buhay pa rin ako hanggang ngayon. Just imagine, nung mag-start ako as a chef. Okay. Syempre kasi, nung time na pandemic, kilala ka, Yeah. tapos bigla kang nag-operate sa Warwick Hotel. So, ang daming umu-order. Yeah. So, mag-isa lang ako noon. So, grab lang ako ng grab ng mga orders hanggang sa, ang tulog ko na lang 2 to 3 hours. Naku. Nagdadrive ako. Halos ilang beses akong parang nakakatulog na. Tapos umabot ako sa puntong, sabi ko, Lord, bigyan mo pa ako ng 1 oras. Sa 24 hours, bigyan mo ako ng 1 oras extra, then 1 day sa 7 days. Para 8 days na. As in, ganun. Grabe. Ganun talaga ka. Then, dapat pala hindi ganun. Yeah. Kasi ang ending nun, nagkasakit ako. Yun talaga. Nabawi din. Babawian ka talaga nun eh. Nabawi din. Ano yung pwede nyo i-impart sa aming advice? Kasi from serving the whole community, tapos bigla akong na-detach sa community. So meaning wala na ako sa serving, 'di ba? So Self-serving na lang ngayon. so na-focus ako chasing money. Yeah. Chasing orders, chasing money. Papunta na kami dun eh. Basta tapos Slow down pala dapat. Yeah. kasi dapat hindi mo rin ano ba tawag doon? Ita-take advantage na strong ka ngayon, kaya mo, ganito. Dapat kasi babawi. Yeah. It's not always a good time, dapat, sabi nga. Work, Work-life para sa balance. sarili mo. Yes, Yeah, exactly. pinakatotoo yun. Totoo. Sa akin kasi, uuwi lang ako para magbihis. Parang doon ngayon nakikita ko before. Wala. Kasi, Oo. maraming mga nasa-share si Chef na mga gawa niya sa Facebook page niya. And I was like, tutulog pa ba to si Chef? Kasi sunod-sunod yung orders. And by the way, recently, can you share with us yung na-feature yung cake mo for sa isa sa Oo mga nga. exhibits? Yes. Yung ngayon ba? Yes, yung ngayon. Yung ngayon or yung last year? Yung gold, yung ano. Pwede rin sabihin last natin yung year. totoo. Okay. Mas okay yung last year kasi ako kasi parang papansin lang talaga ako. Competition. Yung competition kasi hindi ko ginagawang competition. I don't wanna compete. Yeah. That's Kasi actually sumasali ako sa competition ipakita saka i-challenge ko yung sarili ko kung kaya ko to na bago ko palang gagawin. So you find hindi it, ko challenge. gagawin yung mga nagawa ko na, alam ko na, mga kasi kaya ko na yun eh. So I see. alam mo kung paano ko ginawa yung golden cake? Oo. It was last year.
bago nun, nagkasakit ako, naoperahan ako. Wow. Nagkasakit ako, as in, sabi ko, I wanna give up na. Gusto ko tawagan yung organizer, ayoko na sumali. Kasi, meron na lang akong 3 days. Ay, masaglit na lang. Meron siyang 3 days. Pero, ang inisip ko, kasi wedding cake yun eh. Wedding cake category. So, inisip ko, anong meron ako na yun ang kaya kong gamitin na madali kong gawin. I see. Di ba, arte-arte, si Chef Rosa, di ba? So, ang ginawa ko, after 10 days na sick leave, pumunta ako sa Warwick Hotel. So, gumawa ako ng sculpture na mini. Ganun siya. Yung bride. Bride, Oo, bride. As in, ganun lang siya ka-tiny. Just imagine, ginawa ko siya malaki, di ba? So, ganyan lang siya. So, nakaya ko siya. Tapos, inano ko siya ibinarasyan ko siya ng silver. Sabi ko, kung i-silver ko to, baka tumanim sa isip ng mga hurado, silver lang. So, ginawa ko siyang gold. Pero that is small picture ng yung sa bride na yon. Ipinirint ko siya, inextend ko siya ng malaki. So yun ang ginayahan ko. Tapos So, dapat pala meron ka walang ng- wires, walang wires. Nice. More on Ano yun, sculpting fondant talaga lahat? siya. Fondant siya. Wow. Fondant Ang siya. galing, no? Kasi galing. kung ako hindi ko Ganun lang babagsak siya. siya pag sobrang mabigat, di ba? Yeah. So, kailangan may support sa loob. Oo. So, dapat pala meron kang konting flair for art. Actually, madali lang kung gusto mong pumasok sa larangan talaga ng cake business talaga. So, kung maarte-arte ka na or may konti kang ng pagiging artist, madali lang sa'yo. Oh. I would say so. Kasi meron din akong kaibigan from Dubai. His name is Al Baleda. I don't know if you know him. Ayun. Hindi. Ano siya, Bicolano siya na cake artist din. And siya kasi, way back those days, cartoonist na siya eh. Oo. Kaya, So, pag gumagawa diba? siya ng cake, parang na-amaze pa rin ako. Pero I would understand kasi yung background niya, May sa art art. talaga siya. Pero nagbe-bake That's why- siya. Ngayon na lang din siya nag-bake. Ngayon niya pinasok yung baking. Before din niya ganun, ginagawa. Yung Oo. parang, yung yun pagiging ang- artist yun ang niya. nirealize ko kay Chef Rosa after reading her bio na parang teacher pala. It's never too late to find Yes. your passion Yes, or that's yung so new true. talents mo. Yeah. Maybe what we're doing right now is not really for us, di ba? Oo. We'll never know. Eh. Pero kasi Oo 'di ba nga. sabi ko, hindi naman ako mag-nurse talaga noon eh. Tapos eto pala yung gusto kong gawin. Gusto ko pala mag-artista. Ikaw, sir, ano yung mo? Sa dami ng gusto kong gawin, hindi ko alam kung anong gagawin. Anyway, it's really ironic, di ba? Bakit napalit Sa tayo? isip mo. Nurse ka? Supposedly, ako yung batch ako ng mga bata na hinuhuna maging nurse. Gusto ko maging doktor. Para para pupunta daw ng ibang bansa. Well, wala akong passion sa nursing, but I know how to do it. I mean, mahilig akong mag-outreach, ganon, may compassion ako sa mga patient. Pero sabi ko, gusto ko pa rin mag-artista. Di artistang doktor. It's never too late. It's Baka may never part too to late. inventologist, di ba? Mag-audition ako. Topi, baka naman Topi. Direct Oka if you're watching. Sa Topi pala, di ba? Sa They have Topi this, muna, Topi? mag-workshop. Oh, yeah, yeah. Yes, our friend right there is from Topi. They do, just one stage, in theater acting. Yes. Mga ganun. Akala ko si Topi, yung kilala ko, doon yung sa kalsada. Si Topi yun eh. Hindi po yung Topi po yung tanghalang Overseas Pinoy dito sa Doha. Okay, anyway. Going back pa, another question would be, kung kayo po bibigyan ng chance para bumalik 10 years ago, okay, 10 years ago, you were not here, tingin nyo, magiging iba ba yung direction ng buhay nyo? Or ito talaga yung gusto nyong tahakin? Gusto ko to, Gusto yung mo to. ngayon. So, wala akong regrets. Wala. Oo, wala akong And if dumating man yung time na magkaroon ka ng regret, it will never be too late. Diba? Kasi, you're still alive. You can still do things. And si Chef nga, dami yung ginawa sa buhay. Diba? Pero kung yung tanong mo, 20 years ago, kasi 10 years lang eh. Bakit ang igsi? Bagay. Pero if you will be given a chance to meet your younger self, let's say, yung mga before maging teacher si Chef Rosa, Oh. what will be your advice to your younger self?
Pang Miss Universe at Alam nyo, alam nyo, like, yung mga estudyante ko, pag tinatanong ko lang sila ng age nila na, 20 years old, 30 years old, sabi ko, alam mo, kung ganyan ang edad ko, ang dami kong matututunan Yeah. at kaya kong gawin. Ako kasi late bloomer eh. May mga ganun ano. Oo. So, halimbawa, ngayon, di ba, Chef Rosa ako. Nag-start ako nung 35 years old because now I am 41 years old. Hindi So, halata. Bata. parang 45. Stress naman. 41.5. Okay, anyway. Joker to si Sabi Chef. sa'yo tama talaga yung pinili ko na ito Kaya nga eh. siguro ang magiging natin ngayon Kaya sa nga eh. Pero yung totoo, okay, sige. Yung tanong mo is kung... Anong advice mo? Kung makita mo si Rosebud, a 15-year-old Rosebud, makakaharap mo siya ulit. Anong sabihin mo sa kanya? Hindi ko siya pagagalitan. Sabihin niya, wag ka magbulakbol. Pero siguro ang Ano yun? papasalamatan ko lang siya. Sabihin ko, maganda yung ginawa mo, matigas yung ulo mo, pinalo mo yung sarili mo, good job! May gusto ko yun. May gusto ko yun. Kasi, di ba, may mga decisions tayo sa buhay na parang sablay talaga nung araw. And then you would end up thanking yourself na buti na lang hindi ako nakinig sa kanila. And then also, may influence kasi yung magulang sa atin eh. At a younger age, di ba? Parang sila yung nagiging baseline natin sa mga desisyon sa buhay. You would always listen to them. But eventually, you will find yourself as you go along. True. Di ba? Kasi sa una, for example, more likely yung pagiging teacher din yung pinili yan. Kasi mahirap lang kami, yun lang ang Yes. kaya ng scholarship. Exactly. Exactly, di ba? lang. I was trying to... Pero gusto ko nga talaga maging doktor. Yeah. Di ba? So yung opportunity kasi, it's not always available For everyone. for everyone. Oo. So, Totoo. gaya niya, for example, hindi lahat ng tao pinagpapala na magkaroon ng opportunity na gawin yung gusto at a younger age. Kids nowadays are so lucky, especially kung may kaya-kaya yung mga magulang. Oo. But for us na Wala, no May mga walang kaya. choice. May mga kaya kayong dalawa. Ay, wala din. Kaya nga, Wala din. nursing ako noon. Gusto kong maging dati, gusto kong maging sundalo before. Pero kasi yung sa family namin, Mga sundalo. nasa infantry sila. May Navy, may Army. Hindi ko ma-imagine, Francis. Oo nga. Kaya lang, nung high school na ako, nakita ko, there was a time na madaming nangyari sa Mindanao, sa atin. Mga okay. ganung bagay. Oo. So, medyo na-discourage ako. And then, di ko nga alam ba't ang ginagawa ko. Tangot ka sa baril. Then, napunta ako eventually sa IT. And then, ngayon, ini-embrace ko na siya. Kasi parang IT, nagugustuhan ko na siya eh. But it's not really my first choice. So, I think the only thing I would impart with all our viewers is, especially din sa experience nyo, hindi lahat ng unang decision nyo, magiging decision nyo yun forever. It will always, it will eventually change. Depending on the situation. Diba? Tama ba? Ikaw, Ben. Okay naman. Okay naman. Pero ako, sa feeling ko ngayon, at my age, although medyo late na din, Yeah. dahan-dahan ko din na-discover yung passion ko. Pagiging artista talaga. Yes. Sa ito nga, podcast, dumaldal, yung mga ganon. Kasi I wasn't given a choice when I was younger na parang, Yes. dapat nursing lang aralin mo kasi yun lang ang kaya natin. Wala tayong pang padala sa'yo sa ibang bansa for other reasons. Pero So, nursing, mahal lang nursing. Ha? Mahal din. Pero sa Fatima kasi medyo mura. Oh, I see. So, yun yung naging edge namin nung... May nag-guide sa'yo before. Parents ko. But as a panganay kasi, I'm a panganay. So, yung pressure mas doble. Kasi may mga susunod pa sa'yo eh. So, Correct. dapat galingan mo kasi may nag-aantay. Pag graduate mo, kailangan mong tumulong na. Yun yung typical Filipino family. So, what we're trying to do right now is to stop the sandwich generation. Correct. Di ba? Ano yun? Sandwich Parang- generation na parang ikaw yung nasa Parang edge. sarap. Sandwich generation. Sandwich. Yung think- tutulong ka Correct, sa yeah. parents mo while building your own Yes. family. Okay. So parang dalawa yung nadoble yung responsibilities Panalong mo. tinapay. Oo, Sinasabi. panalo. Actually, it's like a stigma in our society, especially Yes. sa Filipino culture, na ganun talaga dapat. Pero kayo po ba, are you the eldest in the family? Or Pangatlo. Pangatlo. Ano ako? Black sheep. Pareho tayo. Walang nag-guide sa akin before. I've done so many wrongs in my life. Oo.
Pero, di ba, strong ka rin, no? Yeah. Adventurous. Yes, Oo, hard-headed. diba? Oo, stubborn. Lahat na. Pasaway. Pero, Alipugha. Parang ayoko na. binanggit na lahat. Pero siya, Okay lang. what keeps you going? Anong inspiration mo to push through with this, career and, ano yun? Gusto ko na sanang mamatay pero Ay, kailangan wag pa rin naman. mabuhay. Bata ka siya. Sabi ko habang nabubuhay pa ako, push lang. Yeah. Hindi, life is beautiful. Yes. Life is short, life is beautiful. As in, ang sarap talaga mabuhay. Then, ba't ko sinabing life is too short? Kumbaga, dapat lahat ng ginagawa ko may meaning. Mhm. Ayoko magkaroon ng waste na 1 minute. Alam mo yung ganon, bawat minuto sa akin, bawat segundo, mahalaga. Kahit yung itinutulog ko na 1 minute, 5 minutes, mahalaga. Actually, ngayon nagluto pa si chef habang nagkuhan. Ganun kahalaga. During our break, babalik sa kusina. Hindi, kailangan. Saka, sinasabi ko naman, gusto ko yung makikita ng mga tao, yung makita nila kung gaano kaganda yung buhay. Yeah. Kasi minsan may mga nakikita ko na mga tao na I wish na may i-transferred ko yung the way na mag-isip ako. Yung vision mo sa Oo, life. di ba yung ganun? Di ba kasi sayang yung buhay na magmukmok ka, ma-depress ka. Feeling ko nga, walang pagod to si chef. Kasi Hindi nakikita napapagod ko, ako, pero ayoko ipakita. ang happy-happy niya dun sa mga, sa mga videos niya. Hindi, di ba? Hindi, napaka-light person niya I mean, Oo. to be with, di ba? Palatawa, parang Hindi ka walang nga dull masyadong- moment, no? Hindi, parang ako yung tao na hindi binibigyan ng mga tao, wala kang right maging sad. Ay, ganun. Which is actually it's very painful from my side. Kasi 'di ba nasa mission ako before na giving happiness Yeah. and joy. Yes, And nag-house happiness. to house kayo nung... So, may time doon na, syempre napapagod din ako. Tapos, basta napapagod, nakaka-stress, nakaka-depress, pasan mo yung, parang pasan Mundo. mo. Oo, ganun, diba? Na once na, yung hinanaing, hindi mo siya makontrol, ipopost mo siya, may magme-message sa akin. I see. Pero magme-message in a good way na, oops, 'di ba ikaw yung nagbibigay lakas sa mga kabayan, so dapat hindi mo ginagawa yan. So dapat meron ka lang confidante. Yeah. Oo. Ganun siya. Pero mahirap May mga po yun, trusted people ka naman. At even yung mga close friends ko, mga best friend ko, hindi ako nagpapakitang umiiyak. Oh. Di ba ang sakit? Yeah, Kasi yeah. kapag kilala ka na malakas, tapos pinakita mong they will never understand. Yeah, that's true. Ayoko magpakita na umiyak ako. Kahit sa mga sa parents, sa family ko, hindi ako nagpapakita na naiyak ako. Magtatago lang ako sa kwarto. Ganun ako. Cry lang siya. Hanggang sa maging okay na ako. Punas lang. Okay. Bangon ulit. Clown Oo. ulit. Life goes on. Ganun ang... Very Mahirap yun. Philippines. Story of an OFW. Pero sobrang hirap na, no? Sobrang hirap na. Ayaw natin makita ng pamilya natin sa Pilipinas na nalulungkot tayo, nagka-cry-cry sila. tayo. Ganon. Kasi ikaw yung ikaw yung pillar nila Oo. They look Imagine up mo to yun, you. ikaw yung sinasandalin nila, tapos yung sinasandalin nila, mahina. Tama. It creates like a reaction, di ba? Parang tao doon, tao dito. Every action is parang may impact sa May inisip ako parang, yung ano nga yun, yung ganun. domino effect. Domino effect. They will feel bad, di ba? Ayun. Tapos sila din Yung magtatapos domino din sila. effect. Naisip ko kasi yung domino Ayun, it creates a Ano? domino effect So, I know you're very popular sa Filipino community. Yes. Anong maia-advise mo doon sa mga aspiring Chef. chef na nandito ngayon sa Qatar? Kung ayaw maging aligaga, wag na kayo maging chef. Dapat handa ka maging Nakikita aligaga. nyo ako aligaga. Napaka-inspirational. Actually, ang una kong sinasabi sa kanila is discouragement. Oh. Kasi if you're not strong enough, doon sa mga discouragement na sinasabi ko, you will never survive. As a chef, you will never survive. And doon yung magtatrabaho ka na
na akala mo 8 hours. No, more than 24 hours. 18 hours, 12 hours, and there's no room for complaint. Oo. But how are you as a teacher? Sa mga estudyante mo dito? I am Stricto mean. ka ba? Mag-enroll pa naman sana. Huwag naman. No, actually, gustong-gusto nila ako, love na love nila ako, kasi totoong tao ako. Halimbawa, bagal ka, bilisan mo. Hindi! Gusto mo matuto? Anong ginagawa mo dito? Maglalaro ka lang? Yeah. Parang ayoko siyang kasama sa kusina. Hindi, actually, ang mga tinuturo ko, yung mga, alam mo yung mamimit mo na mga mali, kasi kailangan mo i-troubleshoot, yun ang tinuturo ko. Halimbawa, ito, makinig kayo. Ang daming estudyante. Sabihin ko, makinig kayo kasi mamimit nyo ang sitwasyon na to. The after na, do gagawin nila sa bahay, magtatanong, kasi di ka nakikinig. Ganun ako. Pag nasunog, chef, nasunog. Makinig ka. May point si chef. May point siya. Hindi, actually, gusto nila yon totoong tao. Kesa naman yung hindi mo siya itinuro, bookish, mga gano'n. Gusto ko yung experience ko talaga ituro sa kanila. Yung totoo lang. Practical, no? Practical, hindi Tough theoretical. love, sabi nga ni Peter Paul dito. Sige. Ayan. Alright. Nakaka-relate yung mga viewers natin. Sabi ni Christine, totoo yan, chef. I feel you. Tough love daw. Ganyan-ganyan siguro to pag nagtuturo to sa teatro, no? Okay. Pero ano ako, all the way ako pag mag-share. Nice. Wala akong mga sikreto, walang ano. Kasi ang sabi ko nga, even mawala ako sa mundo, magkukontinue ang Rosa. The taste, It's really yung nice. passion, yun ang inaano ko sa. Tapos, dapat hindi ka madamot. As a chef, dapat hindi ka madamot. Ang ganda nung sinabi niyo, ha? Wala Sa man alin sa doon, mundo, ang dami. Makulay ang rosa. Totoo. Makulay ang rosa. Alam mo yung lasa, nandun pa rin, di ba? So right now, you are you building your own signature taste as a Chef Rosa? Signature. Yung iba, kahit walang pangalan ng Rosa, alam nila na... Chef Rosa to. Oo. Si Chef Roto, kay Chef Rosa to. It's really nice. So I hope one day you could really have your own brand dito sa Doha. Not just here, maybe actually, all over the globe. soon. Yes, abangan ninyo ang Chef Rosa. So Chef, what do you think is your biggest accomplishment So far? so far? Yes. Pagiging Chef Rosa. Pagiging Yun ang ano talaga na, as in, parang, di ba pag sa business, nagbibuild ka muna ng bahay. O di ba? Before yun make a noise. Sa akin, noise muna. Bago bahay. Akala nyo Kumbaga, kahit saan ako mapunta, it's a brand. Kahit pumunta ako na Amerika, kahit in any places, and even here, kahit sa ibang shop, Chef Rosa. Lagi kong dala. Yun lang. That's really nice. Which is, kung before, ito pala yung tanong mo kanina, yun din ang advice ko doon sa mga ibang nakikilala ko na kung ngayon, nagsa-side hustle ka, nagpa-part-time ka, forever kang magpa-part-time. Sa akin, iba ang ginawa ko. Kasi sabi ko, dapat clear ang vision mo. Ang ginawa ko is, kahit wala akong sahod, so time and effort ginawa ko. So ngayon, kumbaga ang value ko, mas mataas doon sa kung hindi yung before. So ngayon, yung mga kasabayan ko, nagpa-part-time pa rin sila. Di ba? Yung panandali ang pera. The goal is to build talaga. Yes, exactly. Which is, mababago talaga yung generation mo. Yeah. Tandaan mo We yun. are breaking the cycle, Ganun ang as they doon. say. Kaya ngayon, even my 2 kids, parang yung anak kong babae, so artist din siya. So, How many kids do you have, by the way? Ilan po yung, dalawa. 16 and 15 years old. Okay. Then my eldest, so nagluluto din siya. Nasasyak din ako kasi kahit first time niya, uy, sarap to kuya eh. Pero kung sasabihin kong, ay gusto talaga nila magang chef, sabi ko wag. Bakit po? Hindi kasi, you can be a doctor at the same time, pwede ka maging chef. Pero kung chef ka lang, so you can be a doctor, you can be, parang, alam mo na ganon, ano mo, di ba? So gusto mo ma-incorporate yung love for food dun sa Yes. professional life. Oo, dapat na, may ano ka. Para sa akin para sa akin yun. But Kumbaga, being a doctor is also noble pala. di mag-ano ka muna ng ibang profession, then saka ka mag-chef. Gusto, I see. yun ang gusto ko. Hindi Pero yung kung yun ano doon na, sa Paano nakapokus. po dumating yung time na
she really wanted, she ba? She? Tama? She, He and she. he and she. Okay. May it Either din. or. What's your Meron pronoun? Hindi. Kasi you'll never control what they wanted to do in life. Diba? Kagaya ngayon, di ko na sila makontrol. Yeah, at this age, teens pa sila. Teens You can now. still, dictate, or not really dictate, but you can still influence them on what they Yun could na, be in kasi time. totoo pala yun na kapag may mga anak ka, you should be very careful. Those parents, they should be very careful ng nakikita ng mga anak nila. Yun ang nakita nila. So, they're following my footsteps. Di ba, parang ganun siya. Parang, ayoko. Hindi, joke lang. Pero actually, I love it. Bakit? Kasi, di ba, business. Yeah. So, Business-minded sila. sila talaga yung fa-follow. So Kasi darating yung time na mamanahin nila kung ano Sila, yung ma-build oo. mo ngayon. Correct. wala akong magawa kasi it's in the blood. Legacy niyo po yun eh. When the time comes, it will be your legacy. Kasi, diba? Okay, anyway, we'll take a quick break muna. It's 5:29 in the afternoon. Babalik po kami. And we're gonna show you some of the menus here sa M23 Cafe. We'll be assisted by, of course, Kristen Chi. Yes. Lalagyan natin sa camera yung ating mga menu. Okay, you guys, stay where you are right here on Live on Cue. Take a break. We'll be right back. Hey, we're back in Live on Q. 5:33 in the afternoon is our time. Still with us, of course, Chef Rose, and of course, my co-host for this afternoon, Ms. Trixie Santos of Toastmasters Incorporated. Diba? Oh, diba? Okay, anyway, right now, we'll be showing some menu sa ating camera. Tutulungan tayo ni Ms. Kristen Chi. And then, of course, si Chef naman na magde-describe sa atin ng ating mga menu. Okay, let's start with the first one. Laban. Ingat mo ng konti. Dito ka. Harap ka na dito. Para yan. O, ang model Yan, natin. ang mini mac and cheese Itaas mo. balls ng M23. Yun! Ano po to, Chef? These are My cheese. Mini mac and cheese. mini mac and cheese. And then mac yung and cheese isa, balls. Yes. Oh. Salmon steak. okay, salmon steak. And Yeah, then, this is the muffin solo. Muffin Yan solo. ang signature ng M23. this is made of bestseller. cheese Eggs and- with cheese I see. and Ang sarap. super lambot. Kinain ko M23 kanina. ang may pinaka-the best talaga ng muffin solo. Yeah. In fairness kahit na hindi na siya masyadong mainit, malambot Malambot pa pa rin rin yung siya. Super I see. talaga siya. Ito Okay, naman. this So, one, yan, nangangalay Greek na siya. salad. Yeah, it's a Greek salad. Yes. Greek salad. Made of veggies. Just veggies, I see. feta Okay. cheese, For those and the tomatoes. vegetarian options ng Healthy Yeah. living. Yeah. I see. And this one is? So, creamy mushroom Creamy soup. mushroom. Yes. Wow. You have a lot. Yan. You have a lot to Yeah. choose from. Okay. Mamaya kakainin natin. Yes. Okay. Next one is? Yan, ito din ang pinakamasarap na San Sebastian cheesecake. Wow. Yes, gawa ni Miss Chef Malu. Nice. This Yes, is really pinaka-the best tempting. din yan dito sa M23. Yan. Ito yung bestseller nyo? Isa sa mga bestsellers? Yes. I see. Nice. Actually, Okay. lahat naman Lahat kasi naman. masarap. Okay. And this Ayan, one? salmon Uy, may steak. demo pa. Oh, wow. May addition. Ay, wala. Wala na. Ayan. Ayun. It's really Sauce mouth-watering. talaga. Super Diba? yummy. Ano po tawag dito? salmon. Salmon Salmon Steak. steak. Wow. Yes. Perfect for my dinner time. Yeah. What else do we have there? That's it? So, Okay. Yes, kanina masarap. Natikman ko naman yung white chocolate matcha. Yes, so napakasarap. Kasi matcha lover ako. So, one thing I could say sa may kagat talaga yung matcha. Sabi nga ni Chef, kaya kang ipaglaban. May And then, sipa. Meron po ba kayo dito mga yung mga breakfast meals, mga ganun? What time do you open, by the way? The store? 7 a.m. 7 a.m. until 1 a.m. I see. Before, Sila lang pahinga. 24 hours kami before. So, ngayon, see. nilower lang muna namin ng 7 a.m. until 1. And then, since it's winter time, you also have an outlet dun sa... CTC. Ngayon sa CTC Festival. You can invite everyone. From
today is the third day na. So from November 21 hanggang 30th of November. Yeah. Medyo mahaba-haba, no? So please Ang visit saya-saya the doon, most ang of it. dami-daming tao. Yeah. Oo nga. Para akong bata, ipaglaro lang ako sa mga bata, may hawak ako ng mga bubbles. So, Nakakatuwa. Anyway, and then for those who wanted to come here, what's the address of this location? West Bay. West So, Bay. Unaisa. Ayos, So, Unaisa. It's malapit actually lang easy siya to sa find. City Center. Kasi pag nag-pin kayo sa Uber, andun agad yung location niya. You'll never go wrong. Kasi Then maraming pumunta ako parking. dito. Yeah. That's also one thing. It's really the place is really cozy, by the way, for those Yes, thank you. who haven't been here. Check it out. It's really a nice place, especially if you're looking for like a quiet place to dine. with mabilis your ang wifi, special ha? someone. Gusto ko yun. Mabilis ang Mabilis yung wifi. wifi. Yun importante sa lahat. yeah. It's really a good ambiance, I would Yes, say. if you want to have like a peace and quiet place to Yes. study or to have a Zoom meeting, you can definitely tumatawag sa telepono. Correct. Naka-live ako. Uy, saglit lang. Usually, sino po ba yung mga customers yun dito? Who are the typical customers na pupunta dito? On a regular day? Corporate. Actually, mga expats siya. Hindi pa siya masyadong maano sa mga Filipino. Pero yun ang pinaka-tinarget ko talaga nung Expats. mag-join ako. Nung mag-join ako, so maganda kasi sa mga casual meetings. So lahat ng mga professionals natin, mga kababayan natin. Yes, so nakikita nyo daw sa May post nakita ko, ko mga talaga group na mga group engineers talaga na siya. Tsaka nearby to sa mga offices eh. It's really a perfect spot, diba? Okay. Perfect din siya for date night kasi may steak sila, 'di ba? Well, yung lahat ata mga- makikita nyo na sa M23. It's a one-stop shop for Yes, anyone who exactly. wants to hang out. At saka ano na talaga sa signature talaga siya na maila-level mo siya sa flat white, sa Starbucks. Yeah, that's true. That's true. Masarap. Quality Yes, actually. yes. Yeah. I'm so excited to try out everything na pinipare sa atin. Talaga ngayon. pinaka-the best. Yun ang mga binabalik-balikan talaga dito ng mga customers natin. Ipapabalik ko sa microwave. Medyo nalamig na sila kanina kasi naka-serve eh. Maaga Okay. nagluto si Chef. And she really prepared for this, by the way. Yeah. Sabi ko nga, 2 weeks ago or 3 weeks ago na naisip namin na ikaw ang ma-interview. And I said, this is worth the interview. Yeah. Parang nagulat nga ako, parang wala na ba silang nahanap? Oh, hindi Actually, I was running away from this. Ayoko sa... Oh my God. Nasaktan ako doon. Joke lang. Ang unang tanong ko, sabi ko, Chef, pwede ba mag-podcast dun sa coffee shop ninyo? Sabi, naman, pwede. Sige, sumunod na tanong, pwede bang ikaw yung interview? Actually, Chef, the intention of QCast, kasi yung platform natin, it's not really about just the business. We wanted to know the story of people. Yes, Yun yung pinaka-aim namin eh. Kasi, Alam nyo kung yung mga gustong-gustong gumawa nito sa akin, baka magsusunod-sunod na sila kasi hindi ko talaga sila pinagbigyan. Oy, first tayo. Hindi, I was so busy. Pero, Una sa first. Una sa first. Unang-una, wala silang equipment. Meron kayong... ganun yung kwento ko kasi, sabi ko, isa sa libro ko siya. Yeah. So, it's really a I would say a remarkable story. Yes. Kakaiba siya eh. I mean, madaming colors, sabi ko nga, madaming flavor yung buhay nyo. Hindi lang siya, hindi puro highlights of being a sikat na chef ang story Parang hindi ko naman ni alam sikat. Chef Hindi Rosa. ko ramdam, wala akong Diba? benta. Kasi naisip ko parang, ano ba yung mga struggles mo, di ba? Lalo nung pandemic, kasi pina-follow ko nga. Sabi ko, ang daming ganap sa buhay ng chef na to. Sino ba to? Kaya na-curious ako. So, like, nakikita, sabi ko, and there was this one time, by the way, it was my birthday. Tapos nag-post si Miss Dory Lee ng flowers. Ang comment ko, sana all. O, pinaglaman ko na siya ng flowers afterwards. Nakapag-comment din nga. Diba? It's women are supporting women. Talaga Siya na yung all. peg ko. Talaga ang galing. Nadatouch ako. Ang bait-bait ni Chef, no? Di ba doon ako nagsimula sa mga Flower pa-surprise? shops, pa-surprise. Kakaibiganin ko na rin siya. So, for those who na mahilig mag-surprise, Yeah. just contact Chef Rosa. She can set up any surprise events that you would like for your loved ones. Dito sa Doha,
Pwede rin sa Pilipinas. Do you do Nag-try delivery? ko pero medyo mahirap. Mahirap na. Nagde-deliver po kayo sa place? Opo. Or they have to pay? Yes. Okay, that's Before nice. ako yung gumagawa, Okay. talagang I see. binibidyohan ko talaga. Tapos siya nagde-deliver. Siya Ako nagluto. lahat. Siya lahat. Grabe, From no? the scratch. Ako nakanta, na happy birthday. Lahat na! Oo, pinupunta ko yung mga offices. Lahat, oo. Grabe, no? Pati mag-iisip ko, walang-wala yung pagiging one-man team ko. Ganun kahirap yung buhay Inubos niya na. Pero kung tatanungin niya ako, ayoko na balikan yun. Grabe kasi yung pagod, no? But it's okay. I think it's one of the valuable lessons in life, diba? Kasi you cannot be the successful if you haven't encountered any struggles. Part na yun ng buhay eh. I mean, kahit sinong bilyonaryo, walang isang bilyonaryo na di nakaranas ng Tama. hirap sa buhay. Everyone has to go through those things. Unless pinanganak kang bilyonaryo. That's the only exception. Pero yung the people who really like from rags to riches, talagang dami nilang struggle sa buhay. Wala pa naging successful kasi naging magaan yung buhay. Pag naging Tama magaan yung buhay mo, hindi ka successful na tao. Tama yun. Tumatawa yun. Hindi mo pagpapahalagahan. Yeah. Kasi yung Yeah. mga ano na yun. Kaya ako, mahirap gumive up kasi alam ko na sobrang hirap yung pinagdaanan ko Correct. nung nagsimula ako. Yeah. So, may binabalikan ako. Yeah. Ang mga, Ngayon pa ba ako mag-give up? ang mga naniwala ba sa'yo, yung mga kilala mo o yung mga ibang tao muna? Yeah, it's okay. Yeah, it's okay. Come in. Please go ahead, yes. It's fine. It's fine. Yes. Welcome. Just keep We going. cannot stop the customers from coming. Yes, you are all welcome. Actually, hindi ko mga kilala. Oh, no. Di Yung ba yung mga mga ibang hindi ko tao pa talaga yung kilala, maniniwala sa'yo? The least person you would expect to support you. So, yung mga... Pero hindi ibig sabihin na yung family ko hindi sila nag-support. Andun sila, lagi silang proud. Di ba ganun? Lagi silang proud, andun pa rin sila nagsusupport. Pero yung mga ibang tao na... Kumbaga yung parang nahatak ko, hindi ko sila makakilala. Kasi dati wala akong friends. Ano ako loner. Introvert. Introvert Parang talaga. di ako maniniwala introvert ka. Sabi ko nga, wala Sa nga daldal maniniwala. mo yan. Kasi yung mga introvert na kilala ko, tahimik lang sa isang corner. Actually, kung tatanungin mo yun sa mga grupo, di ba, ando ako sa grupo, pero andun ako sa gilid. Pero halimbawa nito, kasi naka-set up, so, kaya ko, artista nga, di ba? Pero, bahay, trabaho, aalis, mag-isa, ganun lang ang routine ko. Ano po yung pinakapangarap nyo? Ang dami. Isa lang. Actually, meron lang tayong So, 5 minutes na lang to. I mean, you may have you may have dreams for yourself, you may have dreams for your kids. Pero ano yung pinaka-ultimate dream? Okay, nasa last phase na kasi ako ng buhay ko eh. Di pa naman, maaga pa. Hindi, para sa akin, They say life starts at 40. Di ba? Oh. 1 year old ka okay, pala. 41. And you know what? Actually, may connect ko lang. I came across with a video with a person saying, bakit daw sinasabing life starts at 40? Kasi ito yung time ng buhay natin na yung mga ibang kaedara natin namamatay na. Ganon. Diba? Yung mga ibang kinagising natin habang bata pa, nawawala na. Dito yung panahon na yung mga buhay natin nag-iiba na. Yes. The change is actually happening at this stage or at this age in time. Kaya sinasabi nila na yung life starts at 40. Wala pa, malayo ka pa. Hindi, parang ako. Kalagitnaan pa lang Wala siguro. pa tayong senior ID. Oo, wala pa. Anyway, go ahead. Parang ngayon lang ako nag-matured. Talaga. Pero yung puso ko kasi lagi kasing young at heart. Happy. Oo, ganun Which is a ang good ano ko thing. talaga. I think it's a good thing. So hindi ko feel na matanda ako except nung time talaga na yung sumasakit-sakit na yung kasukasuan mo para That's hard work naman Pero yun. may ano yan may mawawala pala yun yung mga sakit-sakit ng katawan natin. Kaya palang mawala yun. Pag tinapalan ka ba naman ng reals? Kahit ako, masakit yung balakang ko, pero pag may reals na. So Pag kayo may kaching-kaching na, wala na. So, final question. Ano po yung pinaka-ultimate? Ang Let's go back there. pinaka-ultimate talaga Dream. na pangarap ko talaga. Kasi mababago yung pangarap mo para sa sarili mo Yes. kapag nagkaroon ka na ng anak. Yeah. Okay. Yung
since nasimulan ko na yung pagiging Chef Rosa, bago sinabi na last phase na ng buhay ko to. Kasi, kumbaga, sabi mo nga, kaka-start na ng buhay ko. So, ito na yung pinaka-last stage ng buhay ko as preparation. Kumbaga, nakuha ko na yung pangarap ko. Nakuha ko na yung pangarap ko. Ngayon, ano ba yung pumapalakpak? Kasi na-reach mo na yung goal mo eh. Diba? Kaya palakpakan dapat tayo. Ano ako, ADHD? May mga nagpapa-shoutout pala. Go ahead. Ayan. Sino mo mga estudyante ko. Okay, Ay, sige sige. po. Shout out sa inyo, mga animals. Alam na Okay nila yan. lang, okay na yan. Ay, joke lang. Dahil sa joke. Actually, joke yan namin. Hindi kasi, ayoko yung, pag nagtuturo ako, sobrang seryoso. So, pinapatawa ko sila. So, natatawa sila sa word na yon. But, literally, hindi yung ibig sabihin. Joke lang. Hindi ko kaya. Sabi sa'yo. Mary Jane Adjan o GK. Roel Monter, shout out. And, Yes, well, shout out. Yes, Aris J. Reparip. Sir Aris, hello. Hi. Sana ma-invite ka rin namin dito sa Yes. QCast, Sir Aris. Dadating tayo dyan. Yes, we have Miss Melay Sobrevilla de la Cruz. The best chef. Yes, sa Rose mga Buds estudyante daw. mo, mga the best. Ay, pati yung best friend ko nagpapa-shoutout pala. Kay Ate Ellie. Sa kay Ate Mads. Oo. Sabi ni Chi, kakastart pa lang daw ng buhay niya. Of course. Wala pa nga eh. Hindi pa nga daw siya nagwala Wala na pa. ng 40. Wala ka pa sa kalingkingan. Kaya huwag ka masyadong mag-alala sa buhay mo. You're just turning 29, di ba? Wala pa. Diyos ko. Wala pa yan. Madami ka pang pagdadaanan. Okay, anyway, let's go back to Chef Rosa. Sige. Yung sa pangarap. Nasagot mo naman na eh. Sabi mo na naabot mo na siya. So, sige, for your kids. Kumbaga retirement actually early. Yeah. Para ako kasi, sabi ko nag-retire na ako. As in, retired na ako. Ang aga ko mag-retire. Ano to, parang hobby mo na lang tong ginagawa. Parang gano'n na lang. Ini-enjoy ko na lang talaga siya. Ini-enjoy, kasi kapag hindi mo i-enjoy yung, Ginagawa kumbaga mo. yung resource mo, Yeah. I am enjoying at the same time, I am You're earning. Yeah, that's true. That's really, actually, it's the best thing in life. Parang alam mo, Getting nakuha niya paid yung, what you're doing. ano Doing what you're doing. dream job niya. Yeah. Kasi pag nakuha mo na yung dream job mo, it doesn't feel like you're It's working. Yeah, Tama. It's yeah. more like you're enjoying the things that you're doing. It becomes a hobby now. Yun na. Nakaka-envy siya. Sana ako Pero din. tingin tayo dun. Pero ang pinaka gusto ko talaga is, di ba, yung business ko is hindi na kamay ko ang gagawa. Kumbaga meron ng ibang mga nagtatrabaho for Kala us. ko, Ganun ang kala ko pinaka- AI na artificial intelligence. Kumbaga, na-incorporate mo na yung signature mo sa business and there will be people who will be working for you. Ang sarap ng ganun, ano? Ikaw na yung boss ng sarili mong business. Yeah. Well, actually, Freedom of time. Actually, yun ang pinaka kinuha ko goal, talaga. no? Oo. well, in our lifetime here, so I would say na hindi naman to permanente. Pagtatrabaho natin overseas, especially wala namang residency dito, di ba? Will come a time na pabalik pa rin tayo sa ating lupang sinilangan. Di ba? So, it's actually a good thing that you're planning for your future ahead. Diba? Kasi So, pag uwi you'll mo never siya- know. You'll never know eh. Umuwi ako last Do you plan year. to put Actually, up ang- Chef Rosa sa Pilipinas? In the Philippines. Yeah, pinost ko nga yun before na nag-open ako kasi baka may kumuha ng ibang pangalan ko. So, it was last year. Pero nung bago ako umuwi, nag-back to zero talaga ako. Dinispose ko lahat ng gamit ko. Sabi ko, baka kailangan ko nang umuwi. Pero pag umuwi ka and you are planning to start a business, you should have money. Yeah, yeah. Pero nung pumunta ako dito, hindi ko nakita yung buhay ko sa Cavite. Mahirap. Ano siya. Ang hirap kasi i-look back na ulit. Yung Kasi kapag nandito sobrang na, hirap diba? ng buhay. Oo. Totoo. Yeah. Anyway, kaya pa, may tanong ka Ayun pa. nga. So, wala yung tanong ko. So, yun nga na, sabi mo nga, yun yung advice mo. Kung hindi ka ready mapagod, huwag ka muna subukan. Oo. Pero, well, what about dun sa mga nasa kalagitnaan ng laban?
na inaabot yung pangarap nila, making Don't sacrifices. give up. Don't give up. Kahit umabot sa point na napagod ka na discourage ka, then ako kasi, pag may complain ang mga customers, sabi ko, lagi akong namamatay. Lagi kong ikinamamatay yon. So, bangon lang ng bangon. Parang ganon, walang ibang magpupush sa'yo, kundi sarili mo lang. Yes. Bawal tumigil, pwede ka mag-move forward, kahit mabagal ka. Yeah. Just keep on moving forward. Yeah. Ganun Sabi lang siya, nga, but pag never napagod, stops. magpahinga. Pahinga lang, Yeah. okay. Parang, okay. Parang, hindi naman siya masama kung one day, Yeah. Mag-sick leave. mag-enjoy ka lang. Mag-sick leave. Pag napagod, mag-sick leave. Pagod ako ngayon, sick leave. Pero kung nasa, Yes. ang ano kasi, halimbawa, may business ka na, no, ganito ka na, naging chef ka, nagpapa-order ka ng mga cake. Kung marami kang order, wala kang chance na kahit gusto mo nang magpahinga, hindi mo kaya magpahinga. Inaasahan nila yung sa birthday party nila tsaka sa Oo, mga as in event. talaga, sa akin nabibilang ko pa naman yung mga naging complaint, hindi ko nabigyan ng cake, may ganun talaga, nabibilang ko. Pero, doon kasi sa mga mistakes din, na yung mga sitwasyon, mga challenging, doon ka rin kasi nagiging strong. Yeah. Doon ka rin natututo, doon ka na. So, para sa akin, doon sa mga nasa kaligitnaan na napapagod na, habang kasi they are moving forward, nagiging strong din sila. Alam mo yun, it's a regaining ng life or yung energy. Yeah. So, Love or in love. hindi na sila mag-i-step back. Parang Yes, ganun. that's true. Dami kong natutunang insights sa afternoon from Dati Chef kati po Rose. May na-riot part si two? Chef May part two ba? Panay ang laban. Why not? Why not? Why not? We Oo. can have it arranged. Sure yan. Sure yan. Yes. Maganda paraan. I Anyway. mean, you have so much to share. You have so much to inspire. So, feeling ko... Actually, 1.8 lang yung sinabi ko sa buong show eh. Okay, eto. Last na lang. Taking out yung outfit nyo as a chef, sa bahay, ano po ba kayo? Ano kayo bilang nanay? Bilang kaibigan? Bilang kapitbahay? Ano kayo? Sasabihin ko sana, kumbaga pag naka-uniform ako, tas pag hinubad ko ang as in pag Nagpalit ka binago na ng ko na pambahay. hindi nila ako nakikilala. Mm, So, halimbawa, ako, this serve as like, for me, as like a mascot kasi, Yeah, yeah. na yun talaga trademark ng Chef Rosa. Pero pag gusto kong maging peaceful yung buhay Yeah. ko, tinatanggal ko yung uniform ko, kinukulot ko yung hair ko, di nila, Barbie siya pag makikilala. Makikilala lang nila ako sa nunal, saka sa salita. Kasi may nagsabi, parang, namumukhang kita, Nakilala yung kita. boses mo. Ganun sila. Pero actually, totoo yun. Na, So ano po kayo pag wala yung mga yan? Manang. Hindi, actually, hindi kasi pag naka-uniform ako, maton-maton. Diba? Kasi dapat hindi Bilang ka- nanay, ano kayo? stricto ako as a mother. Pero, cool, parang gano'n. Pero, stricto ako. Pero, pag nagturo ako sa mga anak ko, parang sundalo siguro. Kasi nung mga bata pa kami, yung... Ganun ba kayo pinalaki? Or... wala naman kaming parents. Oh. Kami lang, Kayo independent din ako. Kumbaga, gusto kong, di ba ako naging strong ako, which is dapat pala hindi ko ginagawa sa anak ko kasi ngayon may parents naman sila, di ba? So dapat di ko gagawin yung experience ko Tough sa love kanila. lang. Ganun. Pero ganun pa rin nangyayari. Halimbawa, sa pera, dapat hindi mo sila bibigyan ng maraming pera. Sa mga toys, sa mga kasi doon ako lumaki, doon ako natuto. Dapat hindi Hindi nila mawala. madali nilang kunin kasi para maano nila yung buhay nila. Oo. That's true. Nabavalue mo daw yung Tama, pera oo. once ikaw na yung nagpapagod. Tama, oo. Kasi ngayon, mabilan mo ko ng iPhone, mabigyan mo ko ng ganto. Ngayon, paano kung wala ka ng mama? Di ba na paano sila makaka-survive sa buhay? Ano ka po bilang isang kapitbahay? Wala akong pakialam sa mga kapitbahay ko. Akala ko sasabihin, ako isang marites. Hindi ako actually ako as kapitbahay, parang ako yung tao na wag mo akong pakialaman, di naman kita pinapakailaman. It's all about happiness, ganon. Kahit anong gawin mo sa buhay mo, basta happy ka, hindi ka mapapasama, gawin mo. Okay. I love Last one. dun sa pagiging Ganun. straightforward, no? Oh. Last one. Ano po kayo bilang kaibigan?
Ako, mahirap ako magtiwala as a friend, pero ako kasi very true. Supportive ka naman din. Very supportive, very true. Then, pero kapag may ginawa ka sa akin masama, hindi kita sisiraan. Pero, Mamarkahan mo. oo, ganun ako. Kasi mabibilang ko lang yung mga best friend ko. Pero yung mga best friend ko, di kami nagkikita-kita. Ayun si Hi, Miss Ting. Hello, Miss Ting of Ting Talk Show. Diba? Ayun, umabot siya sa ating Umabot dinner. sa talk show. Very supportive, actually. Yes. Very supportive as a friend. Oo. Ganun, dami ko natutunan. Through thick and thin. Ganun ako. Hindi ko na malayan yung oras. Kakadaldal din. natin. Actually, it's almost 6 tama? Okay. Yes. So, And Arlene then, Mariana Faustina, nakakamiss about- talaga yung tawa mo, Chef. we're about to say goodbye, but before we do that, let me give way first sa ating mga viewers, okay? Yes. Sabi ni Arlene Mariano Faustino, nakakamiss talaga yung tawa mo, Chef. Si Melay Sobrevilla de la Cruz, the Yan best talaga. chef. Hirap pa rin And then- magtagalog si Francis. Oh my God. Pinahirapan ba kita? And to everybody else who watched this episode, maraming salamat Maraming po, salamat, diba? yes. Ang saya-saya. I really have a lot of nice lessons learned from Chef Rosa, and I look forward to more success sa buhay niyo po. Thank you so much. Sa personal life niyo, sa business niyo, and sabi niyo nga, nagmarka na kayo sa Doha. Oo. Hopefully one day sa buong mundo. Yes. Nakaka-proud maging isang Pilipino Yes. dahil kay Chef Rosa. This is Correct. such a pride, Filipino pride na Yes. lumalaban ang mga cakes ng Pilipino sa ibang Oo naman, lahi. oo naman. Kakaiba. I mean, Oo. makita mo lang na ibang sumali doon. Wala. Oo. Hindi, marami magagaling din. Pero yung pinakamagaling yung nag-emerge, diba? Oo. Which is you. Okay. Yes. Anyway, Maraming salamat. Any message? any last message sa ating mga nanonood? Tagapanood? Actually, ito na yung chance talaga para magpasalamat ako sa lahat ng mga sumuporta at saka yung mga tao na nasa likod ng Chef Rosa. Walang Chef Rosa kung wala kayo. Actually, nag-start lang ako mag-serve sa community. Then, di ba, at the end, ang nangyari is ako yung naiangat. Di ba, gano'n naman talaga, no? First, you need to serve para ibigay mo muna ang kailangan ng mga tao. At the end, ikaw Sila nang din, bahala habang sa'yo. silang inaangat mo sila, ikaw din is Inaangat din inaangat nila. ka rin. Ano yung pinaka-motto nyo sa buhay nyo? Sa akin, happy-go-lucky kasi ako eh. Okay. I'm a happy-go-lucky. Saka, pero ang may advice ko lang, wala akong motto, pero first thing in the morning, kapag nagising ka, di ba yun ang open ang mind mo. So, never let the negativities to, yung parang pumasok Come sa to isip you, mo. oh. Oo, dapat i-start mo siya. With the positive thoughts. Yes. Oh, Ganun lang. Magawa Ganun lang nga ang yun. sikreto. Kasi pag umaga parang, oh my God, papasok na naman ako. Oo, Ayan, dapat diba hindi mo ganun siya usually, sisimulan. Dapat hindi mo siya sisimulan yung araw mo. So, dapat pala, yes, papasok ako. Pero sometimes it's really hard, no? Easier said than done, sabi nga nila. Kasi, minsan ganun yung mantra. Diba? Minsan sa umaga. Kaka muna, ito lang. Pag-text ako kay Francis. Sunday na naman. Okay. Di ba bukas? Sunday na naman. My God. So, dapat pala, nga pala. uy, makikita ko na naman yung mga office mates ko. Hindi kasi sabi nga, kapag umabot yung point na 99% na nasa negative state of your mind, kaya ganun. As long as merong 1% ka pa na may naisip na, kaya mo pa yung baguhin yung 99%. Yes. Yan na nga. You are what you consume. Yes, So, if you totoo. embrace positivity, you'll be positive. Will be a positive person. Yes. Okay. Wow. Really nice. Okay. Anyway, maraming salamat, Chef Rosa. Thank you so much sa inyong dalawa. Trixie. Thank you so much. And of course, shout out sa aking mag-ama, Peter, Paul, and Sky. Maraming salamat sa
sa panonood kahit gabi na dyan sa Pilipinas. And of course, to my friends na mga nanood at sumuporta sa QCast, tuwing send ko sa kanila na up my live kami. Yes. Pasok. Thank you so much also to Sky Gonzalez, to Tingo Las, and of course sa ating assistant ngayong araw, si Miss Christine Chi of Topi. Maraming salamat for assisting. Marco, thank you so much sa aking Ay, si Marco, pamangkin. yeah. Sa nanay niya for Sa giving us Jinky for the the- extension wire. Thank you so much, Bev, Trixie. Thank you. Thank you so much sa Chef inyo Rosa, dalawa. thank you Always so a much. A pleasure na maimbita Yes. ka sa QCast for today. Yes, and I'm pretty sure lahat ng mga nanonood sa atin this afternoon, they really have a lot of learnings from you. And, Sana. we'll have a second episode for sure. Maraming salamat po. Saan ka nila pwedeng makontakt pala? Just in case Yes, you sa would like Facebook. to order. Pwede mo Actually, sabihin maingay yung naman number? ako sa Facebook. Yeah. Eh. May number po ba kayo? Number? Phone Meron number? akong number. Sige po. Is it public na sa 50568135. Okay. At saka sa FB page ko, Rosa Cakes and Pastries. Then, pwede nila din akong kontakin sa M23 Cafe and Restaurant. Okay. All right. Yes. Which is located Thank here you at so West West Bay. Bay, yeah. Okay. And before we close the show, let me give way first to our event happening this weekend, November 28th. It's a buffet at Maharlika Park Restaurant. Meron tayong buffet for a cause, which is for the mga naapektuhan ng bagyo sa Pilipinas. Ah, yes. Okay. Andun ako. And then, we'll have, kung mahilig po kayo mag-party, we also have an event on the 29th naman sa Pulse. Pulse Doha. It will be at the Pulse. So, if you need tickets, please contact us, Yes. okay? Hindi ko pwedeng sabihin them. Anyway, maraming salamat po. Thank you Maraming so salamat. much. Chef, And Dixie, thank you. Thank you so much, Arjun Francis. We see you will- again next time See you. right here on Live on Q. Bye, guys. Bye. And that's on cue for today. See you again next time.